Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa bawat pagdiriwang na banal na misa ay tinatanggap natin si Jesus bilang pagkain inuming nagbibigay ng kaganapan ng buhay na walang hanggan. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa, kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padali mo sa amin ang agos sa iyong pag-ibig upang sa pag-abal namin sa iyo ng higit, makamtan namin yung mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagis sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, naghanda ang karunungan ng pagkait-inumin na mag-aahon sa kamangmangan at magdadala sa landas ng unawa upang lubusang mabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugos sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit, sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa, ang tahaking at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamti, ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot.
Nagalak ang aping umasa sa Kanya. Pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kaniya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin. Ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, hinihikayat ni Apostol San Pablo ang lahat na mamuhay tulad ng mga matatalino na umuunawa sa kalooban ng Panginoon at ginagamit ang bawat pagkakataong makagawa ng kabutihan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpapuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Sama, dahil sa lahat ng bagay, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, dahil sa kakapusan ng karunungang mula sa Panginoon, hindi lubusang maunawaan ng mga Hudyo ang pahayag ni Jesus na ibibigay ang kanyang laman sa ikabubuhay ng lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng salibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong itong kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Doon po sa isang parokya na aking napaglingkuran, ay minsan nakakwentuhan ko po isang baguhang lay minister. At tinanong ko kung ano yung pinakamaganda niya naging karanasan sa pagiging lay minister. At ang sinabi niya ay yung pagdadala niya ng komunyon sa mga matatanda. Tapos kinuwento niya yung lingguhan niya karanasan tungkol sa isang 88 years old na lola na dinadala niya ng komunyon every Sunday. Yung lay minister magsisimba ng 6 a.m. Yung lola ay sumasabay naman ng pakikinig sa radyo ng misa. Ito kasi pre-pandemic pa, kaya hindi pa masyadong uso noon ang mga live streaming ng misa, kaya sa radyo siya nakikinig, nagsisimba. So pagkatapos po ng misa, yung lay minister pupunta sa may tabernakulo, kukuha po ng consecrated host at dadalhin niya ito dun sa lola. Yung lola po, 88 years old, mahina na ang pandinig, medyo may kalabuan na rin ang paningin, nandun parati sa kanyang tumba-tumba, doon siya naghihintay kapag dadalhin na siya ng banal na komunyon. Medyo hukot na at hirap ng maglakad, kaya hindi na niya kayang magpunta pa sa simbahan para makapagsimba, kaya ganoon na lang ginagawa niya. So ganoon ang routine niya every Sunday. Kayon, pagkatapos siya ng misa, makinig sa radyo, ay hinihintay niya yung bati sa may pintuan. Kakatok, sasabihin magandang umaga. Pag nadinig niya na yon, masayang-masaya na siya. Bakit? Kasi alam niya, andyan na yung hinihintay niya. Alam niya, nandyan na yung hinihintay niya. Hindi ho yung lay minister, kundi yung dala-dala ng lay minister. So papapasukin po, ilalatag ng lay minister yung kanyang gamit, doon sa lamesang inihanda na may kandila, may krus, babasahin muli ng lay minister yung gospel, magkakaroon sila ng maikling pagninilay, sharing, tungkol sa napakinggan nila sa misa. Tapos po noon, sabay sila magdarasal ng Ama Namin. At matapos sa pagdasal ng Ama Namin, ay sasabihin ng lay minister sa kanya, ang katawan ni Kristo. Sasagot naman po yung lola,
Amen. Sabay tanggap ng komunyon. Pero sila mananahimik. Pagkatapos ay magdadasal na muli. Mga kapatid, yung ginagawa nung lay minister ng Lola, ito yung hiningi sa atin ngayon ng ating Panginoon. Patuloy nating pinagninilayan sa ika-4 na linggo, itong ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nagsimula tayo sa bahagi na nagpakain si Jesus sa mga tao, hinanap siya, natagpuan siya, pero dito, unti-unti pinapaliwanag ni Jesus na hindi lamang ordinaryong tinapay at isang kaya niyang ibigay, kundi pagkain bumaba mula sa langit. Kaya last Sunday, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo tungkol sa pagkain ito. Kasi nagugulumihan na sila, naglilito na sila, hindi na nila naunawaan ang mga panalita ng ating Panginoon. At ngayong linggong ito, sa ika-4 na pagkakataon, ay mas lalo pa siguro silang nalito. Lalo nila hindi naunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi kung sinabi lang ni Jesus nung nakaraang linggo, ibibigay ko sa inyo ang pagkain galing sa langit at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tapos ngayon, ang pagkain tinutukoy ni Jesus walang iba kundi siya. Pero hindi lamang siya, kundi sinabi niya mismo na ang ibibigay kong pagkain ay ang aking laman at ang ibibigay kong inumin ay ang aking dugo. At sino mang kumain at uminom nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ako'y mananahan sa kanila at sila'y mananahan sa akin. Hindi ito lubusaw na unawaan ng mga tao. Siguro, nung panahon din yun, hindi rin masyado itong naunawaan ng mga alagad. At marahil naunawaan lamang ito ng mga alagad, nung huling hapunan na ginanap nila kasamang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagdinilay ngayong gabi, gawin natin back to basic yung ating experience ng pagtanggap ng banal na komunyon. Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan ay ating natawag dito na inilarawan ng karunungan na naghanda ng isang piging. At inanayahan niya ang lahat na dumalo sa piging na ito, kumain at uminom. At ito yung ginagawa natin, ito yung naranasan natin sa bawat pagdiriwan na banal na misa. Tayo inaanaya ng Diyos, natanggapin siya, bilang pagkain inuming, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tingnan natin, yung karanasan natin ng pagtanggap natin ng banal na komunyon, yung pinaka-basic. At ito yung matututunan natin dun sa karanasan ng lola at ng lay minister. At ano yung tinuturo sa atin yung karanasang iyon? Una, yung pagtanggap natin ng banal na komunyon, it should be a faith experience. It should be a faith experience. Bakit? Bakit faith experience? Dahil mismong ang tinatanggap natin sa banal na komunyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. It should be a faith experience. Yung bang pagkatanggap natin sa Kanya, nandun parati yung pananabik natin. Yung pagkatanggap natin sa Kanya, yung bang experience na naramdaman natin, yung presensya ng Panginoon, yung pananahan ng Panginoon sa atin. Kasi baka minsan, sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, baka out of tradition na lamang, nakagisa na natin, nakagawian na natin. Pipila tayo sa pari o sa lay minister, naghihintay na ng turn natin, at kapag tayo na nasa harap, ilalahad lang natin ating kamay, at sabihin lang sa ating katawan ni Kristo, sagot tayo, Amen. Minsan hindi pa sumasagot, minsan sagot pa, thank you. Pero it should be a faith experience, yung pagtanggap natin ng banal na komunyon.
nandun yung pananabik, nandun yung paggalang sa ating pagtanggap sa ating Panginoon. Ito po, paalaala. Dahil ngayon po karamihan talaga sa kamay na tumatanggap. Pagkatanggap nyo po, pag meron kayo napansin na parang mumo, kainin nyo rin po yun. Huwag nyo na ipapagpag ang inyong mga kamay. Huwag nyo itatapon iyon. It should be a faith experience. Pananabik, may paggalang, may pagmamahal. Yun yung naranasan ng dalawa. Pananabik ng lola, paggalang sa kanilang pagtanggap ng banal na komunyon. Pangalawa, bagamat ang misa para sa ating mga Katoliko o Kristiyano, ito yung pinakamataas sa uri ng panalangin. Pero itong paanyaya ko sa ating lahat, bago at pagkatapos ng komunyon, magdasal pa rin, kahit maikling-maikli. Ganito po kasi yan. Kung ilalarawan natin, bakit mahalaga yung kahit yung sandaling pananalangin bago at pagkatapos ng pagtanggap na komunyon. Kasi kung ilalarawan natin ang pagkukomunyon, para itong diamond. It is like a diamond. Maganda na po yung diamond. Pero higit na gumaganda yung diamond kapag ito'y nalagay sa isang ginawa itong singsing. Hindi ho ba? Yung diamond itself, maganda na po. Pero kapag ito ay ginawang singsing, yung inilagay ito sa isang centerpiece, sa isang metal band, mas lalong gumaganda ito. Ganun nung pagtanggap ng komunyon. Yung experience ng pagtanggap ng komunyon, napakaganda na. At ito'y lalo pang pinatitingkad kung ito'y napapaloob sa prayerful experience ng bawat isa sa atin. Minsan ako po'y nag-oobserba kung ano ginagawa ninyo pagkatapos ng komunyon. Karamihan po'y lumuluhod pa at nagdarasal. Yung iba, naupo, tahimik pa rin. Meron mangilan-ngilan, hawak ka agad cellphone, nagche-check ka agad. Pero kung ipapalob natin dito sa prayer experience na ito, mas lalo pang tumitingkad yung karanasan natin ng pagtanggap ng komunyon. Ano sasabihin natin? Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Salamat, Panginoon, dahil yung sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, kung sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi man tayo karapat-dapat, pero pinagiging dapat tayo parati ng Panginoon. Mga basic na maring minsan nakakalimutan, maring minsan na isasantabi natin. Makaminsan, routinary na lamang. Ang pagtanggap ng komunyon should be a faith experience. Di man natin lubusang maunawa ng misteryong ito, pero taglayang pananampalataya, mararanasan natin ito. At higit na itong pinatitingkad, dahil tayo ay nagdarasal sa bawat pagtanggap nito. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon,
Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo nang nabubuhay kay Kristo ay maglahad ng ating mga kailingan sa Ama ng buhay, ating idalangin. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga pari ng simbahan, upang maidulot nila ang Eukaristiya bilang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga napatatangay sa masamang takbo ng daigdig, upang ang pagsasalo sa banal na piging ang magpanumbalik sa kanila sa landas ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga di na dumadalo sa banal na pagdiriwang at di na rin nagkukumunyon, upang muling mapukaw sa kanila ang pagpapahalaga kay Jesus, ang pagkain ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating lahat, upang ang pagsasalo natin sa katawan at dugo ni Jesus ay magdulot sa atin ng lubos na pananahan sa Kanya at sa Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga yumao, upang ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng Panginoon ay maghatid sa kanila sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misong itong pasasalamat ni Jayan Louie, Justin Dian, Jean Liu, Leo Calimon, Stephanie Flores, Michael Angelo Sebastian at ang Adas Bakery. Para sa natatayang kaibigan ni na Alexis Santos, Luna Recto, Honorata Torres Bernal at Aileen Halili. Para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Ashley Jade Bardos, Malu Resurrection, Emily Isidro Viseo. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan nila Apolinario Ligaya Katalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, Remedios Dionisio, Lita Tubig, Roland Valderia at Valentina Ignacio. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Mamerto, Yolando Arcadio, Sheila Marie, Romeo, Leslie, Virgilio, Mario, Irene, Orlando, Robert, Arcadia at Father Ramon. At idulog sa Diyos iba pa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, pagbigyan kami sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kaming mamuhay tulad ng matatalinong gumagawa ng kabutihan na dinulot ng aming pagsasalo sa pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Si Jesus na aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen.
nagmula sa nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapirbangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na sa iyo na rin ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siyang talagang dakil at lagi mong kinalulugod na pari naghahain para sa sansinukob, nitong pag-aalay na tanging mong binukod. Ang pagdiriwang sa uling hapon ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. O ng Diyos, o ng Diyos, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkinabang si Kristo'y ang aming pinagsaluhan. Hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ng pagdiriwan na banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.